Isa ang Masbate sa 6 na probinsya ng Bicol Region na halos 15 oras ang biyahe bago namin narating mula Manila. Kilala bilang cattle country sa bansa, umaabot sa 13,697 metric tons o umaabot sa mahigit 1,000 truck ang dami ng karne ng bakang nagmumula sa probinsya ng Masbate kada taon. Yung baka namin to as far north as Ilocos Norte, Ilocos Sur, as far south as Mindanao. Yung mga baka namin, yung kalabaw, ganoon din. All over the Philippines po yung aming pinadala ng aming produkto. Malakas man ang industriya ng bakahan sa Masbate na halos kumikita ng mahigit 1 bilyong piso ang ipinapasok na kita sa kanila, pangwalo pa rin sa pinakamahirap na probinsya sa bansa ayon sa National Statistical Coordination Board or NSCB. Ang pag-aalaga ng baka ang ikinakabuhay ng mahigit kumulang 1,000 cowboy sa probinsya. Kung ito ang siyang pinagkakakitaan ng mga Masbateño, ang pagka-cowboy naman ang hilig ng mga estudyante ng Xavier University sa Cagayan de Oro City. Kagaya ko, agriculture student, mahilig sa farm work. So, bakit mo hindi ka sasali dito kung hilig mo naman? Yung kagustuhan mo na i-explore yung, or ipakita yung skill mo. Hawak ng mga taga Xavier University ang titulo bilang overall student champions noong 2011 sa Rodeo Masbateño. Desidido sila na muling maiuwi ang corona ngayong taon at patunayang kaya pa rin nilang ipanalo ang bawat event sa palaro. Sa lalaki at sa babae, medyo leading kami ngayon. Pero ngayong araw na to yung judgment day namin kasi may ibang team na hindi pa lumalaro sa ibang event. So hopefully hindi ma-break yung tie namin, ma-retain namin yung standing namin in each event. Dahil sa kanilang husay sa pagro-rodeo, sila ang magsasanay sa akin bago ako sumalang sa arena. So kasama ko ngayon yung mga students ng Xavier Ateneo de Cagayan, si Ivan, Julie, and Carl. Tuturuan nila ako maglaso ng baka. Ngayon, paano natin naumpisahan to? Sa ngayon, wala tayong baka, so mag-imagine lang tayo ng isang dami. Okay. So, itong kahoy na to, gagamitin natin yan ang ulo ng baka, yung Okay. sa dulo. At Tapos yung mga tali natin. ito ang tali natin na gagamitin ay isang ordinaryong nylon rope. Nylon rope. Ito yung loop, yung Okay. pangsilo Aha, ng baka. Ang haba nito is from your shoulder up to the ground. Nasa unang level pa lang ang aking pagsasanay. So, Talaga namang nakita ko ang hirap ng trabaho ng mga cowboy. Okay. ang basic is from front to back. Ganito. Pag huwag mo dito, Oo, yung loop. Medyo may may kabilisan lang yung pag-ikot. Ayan. Yan. Isang hamong matutunan ang paglalaso na halos Nice. umabot ng 1 oras bago ko nakuha ang tinuturo nila Ivan. Mahirap na nga, inulan pa kami. Gawa ka ng loop. Parang nakikita ko dito na pwede ko makuha yung tamang hawak, pero pag dinagdag mo yung adrenaline rush na hinahabol ka ng baka, tapos natatakot ka rin, parang mahirap yata ito ah. Oh, Pwede namin ganito. So half step lang. okay. Left. Good. Nice. Oh, yun! Matapos ang 6 na beses na paghuli sa kunyaring baka, naishoot ko rin sa wakas ang lubid. Ganito. It's my first try, but kailangan ko matutunan to dahil mamaya harap na ako sa totoong baka. Sa pagsilong namin sandali,
Nakipagkwentuhan muna ako sa mga batang cowboys. Maganda yung meron kang takot kasi yung excitement ng rodeo ay nasa yung halimbawa yung natatakot ka, yung adrenaline mo tumataas, yun. Parang survival yung... Pero conquer your fear na lang ang Okay. tips. Huwag mong isipin na ang baka nagcha-charge. So presence of mind, huwag kang magpanic. So do your part as a cowboy. Pagkatila ng ulan, level up na ang aming training. Dahil sa arena na mismo kami sa sabak ngayon, ibang kaba ang naramdaman ko. Ang makasali sa isang laro sa Rodeo Masbateño ay pribilehiyo para sa akin upang mas lubos kong maunawaan ang hirap ng trabaho ng isang cowboy. Para mamaya, malalabas tayo ng maliit lang na baka for actual. Sigurado ka? Maliit lang. Sige, sige. Wala na akong inaksayang panahon para sanayin ang aking sarili sa loob ng arena. Pero kung kanina ay ulan ang kalaban namin, sa pagkakataong ito, init at pagod naman ang nagmistulang hamon sa amin. Sobrang mahalaga yung naka-cowboy hat. Kasi unang-una, parang nung dati nung umuulan, keeps the rain away from your eyes. And ngayon naman, pag maaraw, syempre may shade, tapos pati rin yung pawis. Pero hindi lang sa paglalaso ng baka natatapos ang aking pagsasanay dahil kailangan ko pa itong i-wrestle o itumba. Twist, sige. Dito pa, dito ang katawan mo. Tumba doon. Hindi ko inakala na malakas rin pala ang maliit na bakang ito. Talagang uubusin nito ang lakas ko. Bitaw. Bitaw muna. Bitaw? Ang hirap pala nun, no? Ang bigat nung baka. Actually, yung na-feel ko, parang naawa ako nung tinitwist ko yung yung neck niya. Parang akong naawa. So, hindi ko matuloy-tuloy. Showcase ito ng proper handling ng cattle. So dito ginagawa yung paano i-handle ang cattle na pinaka-safest at pinaka-fastest way. Para yung factor dito is para ma-lessen yung stress factor ng animals. Yung practice natin sa puno, parang it gives a false sense of, uy, kaya ko na to, kaya ko. Pero pag nandyan na yung baka, dumadagdag yung kaba, tapos gumagalaw. Ano yung mga dapat kong i-adjust or i-expect ba pag nandito na ako? Pag lumabas yung baka, huwag ka nang clear your thoughts. Baka lang talaga yung mo, yung target. Focus mo. Focus ng anong gagawin mo. So, yun lang. Ang mata mo nasa baka. Isang hamon ng pagsabak ko sa laban katunggali ang isang hayop. Kabado man, porsigido pa rin akong patunayan na kaya ko rin maging cowboy kahit panandalian lang. Kitang-kita ang pagiging agresibo ng aking kalaban, kaya naman alam kong hindi ito magiging madali.